Laging handa sa pagsagot ng inyong mga tanong sa batas. Narito na si Attorney Gabby Concepcion, ang ating kapuso sa batas. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Ate Sue. Good morning din sa iyo, Ate Sue. Nako, minsan ang mga nagigipit sa paluwagan kumakapit. Naku, marami na namang makaka-relate dito for sure. Minsan sa magkakapitbahay, magkakaibigan, o kahit sa mga online groups, may paluwagan. But wait, ingat po. Sa mga nagpaplanong sumali sa paluwagan, makinig po kayo. Arestado ang isang babaeng itinuturong nasa likod umano ng paluwagan scam sa Parañaque City. Inireklamo siya ng mahigit 400 na biktima na natangayan daw ng abot sa 200 milyong piso. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Here's all you need to know. Ask me, ask Attorney Gabby. Ganito bang gusto niyong makita? Attorney, legal po ba ang mga paluwagan? At kahit sino po ba ay pwedeng magsimula nito? Legal ba ang mga paluwagan? Kung ito po yung mga magkakaopisina kayo, na nag-agree kayo o every payday, magpapasok tayo ng 500 pesos ha? Tapos may kasunduan kung sino ang unang kukuha ng total amount na naipasok at sino ang susunod sa mga magkakaibigan nga o magkakaopisina, malamang walang problema yan. Legal ito at parang sistema lang ng forced savings ng magkakaibigan. Pero kahit na ganito, may downside pa rin at posibleng problema. Halimbawa, kung hindi na nagpapasok ng pera ang ibang kasama, nawalan ng trabaho or even worse, may magtatakbo ng pera, yan ang usual na problema ng paluwagan kahit na kayo ay magkakaibigan o magkaopisina. Pero kung ito ay ginagawa na ng malakihan at nangangako ng interest, o nagre-require na magre-recruit pa ng ibang tao na maghuhulog ng pera, ito malamang ay panloloko lamang at malamang isang pyramiding scheme na pinaparusahan ng batas. Ang ginagawa nila, kumukuha ang scammer ng pera sa mga biktima sa pamamagitan ng pangakong malaking tubo o kita sa perang binigay na hindi naman totoo o walang basihang pangako. Lahat ba ng mga ganitong modus illegal? Hindi naman siguro. Meron naman sigurong okay dyan. Pero mga ganitong mga modus ay tinatawag na isang investment contract at dahil nga sa laki ng posibilidad na maloko ang mga naghahanap na malaking kita, may requirement sa batas natin sa Securities Regulation Code na ang mga ganitong mga kontrata kung ino-offer sa publiko dapat ay rehistrado at aprobado ng Securities and Exchange Commission o ng SEC. So i-check niyo yung listahan ng SEC kung kayo man ang mag-i-invest para medyo meron tayong kasiguran. So, isa pang tanong, Attorney, ba't naman sa mga paluwagan wala namang pinipirmahan ng mga dokumento? May habol ba pag na-scam ka dito? Well, ang karaniwan na remedy laman sa mga scammer na ito ay ang pagsasampa ng kaso ng estafa. Halimbawa, kung sa simpleng paluwagan ng magkakaibigan ay tumakbo yung isa, guilty siya ng estafa dahil siya ay may pangako na ang perang nasa kanya ay entrust lamang para ibigay sa susunod na entitled na kumuha ng pera. Ang pagtakbo ng perang to ay kriminal na kaso ng estafa. Of course, sana nga ay may ebidensya ng pagbigay ng pera, pero madalas wala ngang kasulatan. Pero kahit na walang kasulatan, maaari pa namang mapatunayan ito sa pamamagitan ng testimonya ng ibang mga witness, yung ibang mga kaopisina na sumali dito sa paluwagan at may personal knowledge sa pamamalakad dito. But of course, pinaka-okay pa rin ang may kasulatan para wala nang problema at paligoy-ligoy pa. After all, a written contract is the best evidence of an agreement. Kaya kahit na simpleng usapan, put it down into writing. Sa mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.